Hi guys, gusto ko lang i-vlog yung blessing na ibinigay sa akin, no? Napaka galanti talaga din na dito sa Canada, no? Dahil meron nagbigay sa akin ng red envelope, nakalagay yung pangalan ko, at nagbigay sa akin, nag-message pa sa akin sa text, nag-text sa akin, sabi niya, "Hi Romel, this is Rene, it's Matt's auntie and Lee's mom. We want to see you, but you are not here right now, so can we met on the Journeys Cafe Blend? That's the coffee store ng church, no? Sure, we can meet there. What time?" Sabi ko. So sabi niya, "No, where are you right now? We will just drop by there and give you something." So kala ko gift, na small gift, at bibigyan nila ako kasi dun ako tumutugtog sa kanila. So binigyan nila ako ng red envelope. Ito yung laman. Nakita ko merong cash. Grabe yung blessing. Dito grabe ang blessing na ginawa sa akin ng Lord dito sa Canada. So nakalagay dito, I don't know if you can read it. Isn't it God amazing? So I'm so blessed na bless nila ako through monetary. So kala ko card lang, so hindi naman ako nag-expect ng kung ano. So nagsimba ako doon ako tumutugtog sa Journeys Community Church. So mga Canadian, sa mga kasama ko, doon ako nagsisimba, doon ako tumutugtog. Pero kanina hindi ako nagsimba doon kasi wala naman akong schedule ng tugtog doon. So nagsimba ako sa kabilang church sa GIL. So habang nandun ako, saka naman sila nag-message. Mga alas 12 na yata yun, nag-message sila sa akin. So sabi niya, si Derek, yung asawa ko, pupunta dyan. Ito ibibigay lang sa iyo. Sayang hindi ko na video kanina. At hindi ko rin alam. Gusto ko sana i-video si Derek, yung asawa niya na Canadian din. So that's the red envelope. At so dito sa Canada talaga iba mag-bless ang mga Canadian. Hindi ko akalain bakit, sino ba ako para bigyan ng something, di ba? Pero maybe God really blessed me because dito rin talaga, bago ako pumunta ng Canada, galing ako ng Taiwan, so wala talaga akong pera na pang-placement, pero God make a way. So meron akong credit card na may credit limit na 250,000 Taiwan dollar, siguro mga 350,000 pesos ang laman nun. So yun ang ginamit ko, pinapa cash ko yon. Like dun sa kapatid ko, si Sarah May, sabi ko magbenta ka ng ticket, ng plane ticket, para maging cash at gamitin yung credit card ko. So yun ang pinambayad ko sa aking placement fee.
Ang placement fee ko dito umabot na 9,240 Canadian dollars. So total all total siguro mga 11,000 mga processing fees. Nagbayad pa ako sa airport ng halos 1.5 hindi ng almost $1,000 or $1,500 ganun, mga 23,000 sa Taiwan sa NT. So 1.5 laki ng binayaran ko sa airport dahil sa mga bagahe ko. So meron talaga akong mga binabayaran pang mga hiram, utang, no? At talagang God is so faithful. Alam niyo yung pangangailangan natin. Biruin mo, hindi ko akalain na ganito nila i-bless ang tulad ko, no? Meron pa nga isa kaming kapatiran doon. Sabi niya, yung asawa mo, kailan mo mapapunta dito? Kailangan ba ng pera? Sabi ko, kailangan, pero hindi pa ngayon kasi wala pang ways para mapapunta siya dito. Kasi nasa close work permit ako at nasa low wage ako, low skilled, so walang ways na mapapunta ko siya dito. I can give you $1,000, sabi niya, kung mapapapunta mo siya dito, kung kailangan ng pera. Pero yun nga, hindi ko pa rin naman tinanggap kasi wala pa namang ways para makapunta dito yung asawa ko. So napakabuti ng Diyos. God really blessed me here in Canada. Though maraming mga problema ngayon na kinakaharap ang mga tulad namin na temporary foreign worker, pero salamat sa blessing na ito. So excited na ba kayo na makita yung blessing? Para meron siyang pera na cash. So bago ko natin bibilangin ito yung nakalagay. Bless ako kasi handwritten siya. So talagang ginawa nila talaga na customize. God sees you and He loves you. Grabe. Merry Christmas and God bless you always. So nilagyan nila ng heart. Who else could create such a beautiful time of year or such a wonderful person as you? So God sees you and He loves you. Maybe these people are being used. So nagbabalik tayo kasi nalobat ako noong nakaraan. So ngayon lang nagka-oras ulit para ituloy natin yung unboxing nitong red envelope. Pero bago ang lahat, no, naka-receive ako ng grocery free. Ito yung na-receive ko. Tinapay, ito dilata, apple pie, tapos itong napakalaking turkey. Ito, turkey, laki niyan. So yan ang receipt ko, at saka meron pa yung apple juice, no? Napaka generous talaga nila dito sa Canada. Thank you sa nagbigay at pagpalain kayo ng Lord, no? So i-unbox na natin para mabilis. Naubusan kasi ako ng storage. So ngayon, panibagong araw, panibagong video, tuloy natin yon. So ito na yung laman. Ito yung laman. So puro yellow nga siya. Ang yellow kasi dito $100. Ito, actually hindi ako yung unang nagbilang, si Ate Kat. Binilang niya for me. So nung nag-drive ako, so ito yung laman. Bilangin natin: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 700,
800. 1, 2, 3, 4, 5. 900. 1, 2, 3, 4, 5. $1,000 yung ibinigay sa akin. So ito ay, kung i-convert mo sa peso, I think it's 42 or 43 ang palitan. 4,200. So 42,000 ito sa peso. Thank you Lord sa blessing, at nagpapasalamat ako sa family na nagbigay sa akin ito. The Lord will bless you and protect your family. The longevity of life be upon you, and Merry Christmas. Salamat po dito. This is the best gift that I have received in my life. Biruin mo, magbibigay ng 42,000 pesos. Bigay lang po, no? God is so good. Tsaka marami talagang generous talaga dito sa Canada. So, may pambayad na tayo sa ating mga nahiram papunta dito, no? Thank you guys, at God bless you.